araw kapamilya, nagbabagang mga balita, pumuputok ang mga istorya ngayong araw. Live sa ANC, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at sa ABS-CBN sa All TV 2. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok, no more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, patay ang siyam na taong gulang na bata matapos masagasaan ng pampasaherong jeep sa Cagayan de Oro nitong Huwebes. Sa video na in-upload ni Adrian Magayaga, pinagtulungan ng mga galit na residente ang driver at itinumba ang kanyang jeep. Ayon sa mga nakakita, nagtitinda ng eco bag ang biktima sa Pugon Market. Nang mangyari ang insidente, isinugod ang biktima sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival. Iginit naman ng driver na nawala ng preno ang kanyang sasakyan. Nakadetene siya ngayon at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Sugatan naman ang isang batang lalaki matapos ma-hit and run ng motorsiklo sa Barangay Holy Spirit Lunes ng hapon. Sa CCTV footage, tumatakbo ang biktima sa bahagi ng Santa Clara Street nang masalpok ng motorsiklo ng suspect. Tumilapon ang bata at ilang beses na gumulong sa lansangan. Pero imbis na huminto ang rider, nilingon lang niya ang bata at humarurot palayo. Isinugod sa ospital ang bata na may mga pasa at sugat sa iba-ibang bahagi ng katawan. Sa tulong ng CCTV videos, natukoy at natunton ang rider at ipinatawag sa barangay. Kwento niya, tinakbuhan niya ang bata dahil natakot umano siyang kuyugin ng mga residente. Wala rin siyang lisensya at hindi rin sa kanya ang motorsiklo. Nagpapagaling na ang biktima habang nasampahan na ang rider ng patong-patong na reklamo, kabilang ang reckless imprudence resulting in slight physical injury. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang babae matapos pagsasaksakin ng Barangay Kagawad sa Barangay Manuyo 2 sa Las Piñas Lunes ng gabi. Sa investigasyon ng Las Piñas PNP, nagtalo ang biktima at ang suspect bago ang krimen. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival dahil sa tinamong 8 saksak sa katawan. Sumuko na ang suspect. Na-recover sa kanya ang 2 patalim na ginamit umano niya sa pananaksak. Selos ang isa sa mga tinitignang motibo sa krimen dahil may relasyon umano ang biktima at ang suspect. Pero giit ng live-in partner ng babae, dati na nilang ipinablotter ang suspect dahil sa pangungulit niya sa biktima. Maharap ang suspect sa kasong murder. Nilinaw ng Department of Justice na hindi formal na naaresto sa Czech Republic ang pugante at dating kongresistang si Zaldico, kundi maituturing na restraint of liberty o pagpigil sa kanyang kalayaan. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nanatili sa jurisdiksyon ng Czech Republic ang dating mambabatas. Aminado si Martinez na posibleng matagalan pa ang pagpapauwi sa bansa kay Ko. Bagaman hindi tiyak kung kailan ito mangyayari, tiwala siyang maiuwi rin sa bansa si Ko, lalo't bukas ang Czech Republic sa pakikipag-usap. Samantala, nilinaw din ng Malacanang na walang kontradiksyon sa mga naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa sitwasyon ni Ko sa Czech Republic. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi ginamit ng Pangulo ang salitang arrest sa kanyang ulat at ang ginamit na salita ay nahuli at nasa kustudiya. Binigyan din ng palasyo na ang mahalaga ay nasa kontrol na siya ng mga otoridad at naiproproseso na ang mga legal na hakbang para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Balik eskwela ang Campus Patrol ng ABS-CBN News para maghatid ng mga kaalaman at mahalagang aral sa kabataan. Binisita ng Team Campus Patrol ang Southville International School and Colleges sa Las Piñas City nitong Miyerkules. Napuno ng iba-ibang aktibidad ang buong araw. Kabilang dito ang Reporters Challenge para subukan ng mga estudyante ang live reporting. Nagpakilig din ang ilang artists mula sa Star Pop. Kabilang ang P-pop group na 1621. Nakihataw din ang lahat sa performance ni Brian Chong.
Tutok ang mga estudyante sa talakayan ng pagiging responsableng netizen mula sa pagiging mapanuri sa mga nakikita online hanggang sa paglaban sa fake news at misinformation. Binigyan din ang kahalagahan ng panonood ng balita para manatiling updated sa mga nangyayari sa bansa. Patuloy ang layunin ng ABS-CBN News na imulat ang mga kabataan sa kanilang mahalagang papel sa digital world sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad. Abangan ang buong detalye ng balitang ito mamaya sa TV Patrol, alas 6:30 ng gabi. Sa sports, sasabak na si Pinay tennis star Alex Ayala sa second round ng Madrid Open sa Spain. Makakaharap niya ang world number 21 na si Elise Mertens ng Belgium alas 6:30 ngayong Biyernes ng gabi. Ito ang ikalawang pagkakataong makakalaban ni Ayala ang Belgian. Nabigyan ng first round bye si Mertens sa torneo habang umusad na sa round of 64 si Ayala matapos pataubin si Anastasia Pavlyuchenkova 6-3 at 6-3 sa unang round. Dati nang nagharap sina Ayala at Mertens sa 2023 Jasmine Open sa Tunisia kung saan nagwagi ang Belgian sa straight sets. Susunod, mas malalaki at makabuluhang proyekto magbubukas para sa Nations Girl Group Bini matapos ang makasaysayang nilang performance sa Coachella. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik ang TV Patrol Express. Alamin natin ngayon ang magiging lagay ng weekend weather kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may aasahan bang ulan sa huling weekend ng Abril? Alam mo, RG, may asang thunderstorms sa hapon at gabi ngayong weekend dahil magadala ng maraming moisture sa ating bansa, yung mainit na hangin mula Pacifico, yung tinatawag na easterlies o dumagsa. Pero bago magka-thunderstorm, aasahan din muna ang mainit na panahon sa maraming lugar sa umaga at tanghali. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, sa Sabado may mga daraang ulan sa umaga at tanghali sa Palawan, habang pagkapananghalian naman may kalat-kalat na ulan sa Samar, Caraga at Zamboanga Peninsula. Sabado ng gabi hanggang madaling araw ng Linggo, uulan sa Eastern Visayas at Negros at hanggang umaga naman maulan sa Caraga at Zamboanga. Mula po tanghali, mas magiging maulan na sa Vismin, lalo sa Eastern Visayas, Cebu, Negros at lalo po sa may Southern at Central Mindanao. Dako naman tayo sa Luzon, may ulan Sabado ng umaga sa Mindoro at hapon hanggang pagsapit ng gabi yung thunderstorms dyan sa may Cordillera, Pangasinan at Tarlac. Sa Linggo po, merong ulit thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi sa Northern at Central Luzon. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw po at mainit sa weekend pero may mga pagkulimlim bandang tanghali at may tsansa ng thunderstorms sa hapon sa araw ng Linggo. At yan ang weekend weather forecast. Happy weekend, job you, at ingat kapamilya. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Naniniwala si ABS-CBN CB Production at Star Magic Head Lauren Jogi na mas marami pang malalaki at makabuluhang proyekto ang magbubukas para sa Bini matapos ang makasaysayang performance nila sa Coachella. Sa serye ng TikTok post ni Direk Lauren, inilahad niya ang ilan sa mga hamon at sakripisyong kinaharap ng buong team para maitawid ang makasaysayang Coachella debut performance ng Bini. Bukod sa mas maliit na team na tumulak sa US, nanatili sila sa mga paupahang bahay at nagluto ng sarili nilang pagkain. Pinuri niya ang girl group sa aniyay pagiging team players at sa pangunawa sa limitadong budget ng ABS-CBN para sa Coachella. Nagbunga naman ito dahil ayon kay Direk Lauren, nakakuha sila ng certain inquiries at interests para sa mga collabs at partnerships para sa Bini. Dagdag pa niya, may i-anunsyong panibagong blessings para sa Bini. Pero hindi na muna siya nagbigay ng detalye kaugnay nito. Malapit nang ilabas ng beauty queen actress na si Michelle D ang kanyang bagong single na aniyay empowering at personal sa kanya. Ayon kay Michelle, nabuo ang kanta mula sa mga hamong kanyang hinarap sa simula ng taon.
Ang pangunahing mensahe umano nito ay nakasentro sa pagtatakda ng boundaries o hangganan at pagprotekta sa lakas ng isang tao. Dagdag niya, isa siya sa mga nag-produce ng kanyang upcoming single at music video nito. Sa kabilaan niya ng pressure na masundan ang tagumpay ng nauna niyang hit song na Reyna, sinabi ni Michelle na ibinuhos niya at ng kanyang team ang kanilang buong pagsisikap sa bagong kanta. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Yan. So, sana nga mag-open ng maraming doors yung Excited na ako. Ano Coachella, kayo mga diba? re-reveal? Parang mga collabs. Yes. Sinong masusunod natin na makikita na makukolab ng Bini? Yes. Abangan. Tsaka big deal yung Coachella talaga. Oo, it is. Ang dami. Kita mo nga, Nakaka-proud. ang sumunod doon is si Madonna, di ba? There was another tent yata na si Madonna naman at saka si, I forgot the Sabrina younger. Carpenter. Yes. You're revealing your age. Yes. Hindi mo Si Madonna lang ang kilala po. I'm 45. Aminin na natin. At yan po ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutang mag-LSSC, like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po, si RG Cruz. Mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood na rin live ang TV Patrol Express sa ANC, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at sa ABS-CBN sa All TV 2. Maaari niyo rin po i-scan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ang mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Denise Densay. Maraming salamat at happy weekend, kapamilya! Happy weekend! Yes!